itutur ko kayo dito sa Puyenbrook. So matagal na kaming hindi nakapunta dito at talagang pinaplano namin at hindi kami dito talaga natutuloy. This time natuloy kami at ito malaking park din to. So na-inspired ako mag voice over ngayon kaya pagtiisan nyo na lang. So dito, yung park walang entrance yan kaya mai-enjoy natin kapag magandang panahon. So, yung mga kababayan natin na gusto ilabas ang kanilang mga kids, ayan, for family po ito. Punta lang kayo sa Puyenbrook. Ayan, so, at may nabasa rin akong komento na nagtatanong kung paano mag-apply dito sa Belgium. So, meron tayong kababayan, 1 buwan na nandito, nasa Beveren daw siya. At nagtatanong kung paano mag-apply ng trabaho dito sa Belgium. So, matagal na akong nahinto sa pagbablog, lalong-lalo na sa aking YT, na focus ako sa pagre-reels, pero nahinto pa rin. So, nakita nyo yung mini train. So, ang cute, diba? So, mamaya, sasakay ako dyan. Oo, sumakay nga ako dyan. Mamaya makikita nyo ang aking footage, ang video ko later. So, paano nga bang mag-apply sa Belgium? So, sa case ko, nung dumating ako dito, syempre, nag-integrate muna tayo ng konting, Dutch. Ayan, simple Dutch o basic Dutch. And then, kung malakas ang loob nyo, pwede na rin kayong dumiretso sa interim. So, yung interims dito ay mga agency. So, yung agency, tutulungan kayo na hanapan kayo ng trabaho na prepare ninyo. So, ano ang kailangan ninyong dalhin? So, kapag mag-a-apply kayo dito ng trabaho, ang kailangan nyo lang dalhin ay ang sarili ninyo at yung ID ninyo, identification card. So, ganun kadali. Nakita nyo yung lola nyo, nakasakay na ako ng train na yan at parang bata, happy-happy ang lola nyo, diba? Pinipil ko yung moment. Diba? Ito lang yata yung araw na hindi umulan. Pero hindi naman ganun kasikatan ng araw. Pero may araw. Kaya happy na rin tayo. So, moment na yan. So, doon sa gustong mag-apply ng trabaho dito sa Belgium, lalong-lalo na sa mga katulad ko na nakapag-asawa ng Belgian, ay madali lang naman, diba? Pupunta lang kayo sa interims or agency. Tapos, sabihin nyo kung ano yung prepare ninyong trabaho at ayun na, mahanapan kayo, tatawagan naman din kayo agad kung meron ng trabaho para sa inyo. Ganun kadali. Siguro nga ngayong panahon, hindi na ganun kahigpit na kailangan nyo talagang magsalita ng Dutch or Netherlands. So, ngayon pwede nang gamitin ang English para sa communication sa ating mga makakatrabaho o during the interview doon sa interim or sa agency. Kaya siguro wag masyado tayong ma-stress, mag-alala kasi mas madali na yung panahon ngayon.